So, good evening po mga kapatid po sa pananampalataya. Good evening po sa lahat po ng mga taga-Joemi mula Paete, Joemi Pakil, Pangil, Joemi Bacoor, Zapote, Joemi Santa Cruz. Isang magandang gabi po at sa lahat po ng mga bagong mananampalataya at lahat ng mga viewers po natin sa gabi na ito. Magandang gabi po sa atin pong lahat. So, tayo po muli ay dadako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig po sa salita po ng Panginoon. Muli, tayo po ay nasa aklat ng Preparing for Revival. Tayo po ay nasa chapter 5 na pinamagatan po na Obtaining the Inheritance. At sa gabi po na ito, atin pong pag-aaralan ang kasunod na bahagi po ng Joshua Ministry. Tinatawag po natin na ministeryo ng mga tinawag upang maging kagaya po ni Joshua. Tayo po ay nasa pangalawa at huling bahagi po. Sa gabi po na ito, atin pong tatalakayin ang the crossing over into the inheritance and the possessing the land. So, buksan po natin ang ating mga sandata sa Joshua chapter 9, verse 1 to 9. Joshua chapter 9, verse 1 to 9. Aking pong basahin. Ipagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay ng lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel. At tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan, ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Walang makagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mong iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila ayon sa ang pangako sa inyong ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mong iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mo kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Last verse, verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mong iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po ay minsan pang manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Salamat po sa presensya mo sa aming pong ginawang pagsamba. Salamat po sa pagtanggap sa mga handog na aming inialay sa aming ginawang pagsamba. Salamat po sa puso mo, Panginoon, na rigad, kagandahang loob at katapatan mo, pag-ibig mo, pag-iingat mo sa aming proteksyon. Salamat po sa maraming nakapagdaos ng gawain. Salamat po, O Diyos. At sa gabi naman po na ito, God, hinihiling po namin, Panginoon, O God, ang iyong presensyang patuloy na manangin sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po, Panginoon, O God. Tago mo po ako sa iyong banal na likuran lang sa aking mga labi. Ingatan mo mga salitang mamumutawi sa aking mga labi, Panginoon, O God. Hindi po ako magkamali. Tunay nga po na hinihiling ko po ang pag-filter ng iyong banal na spirito sa lahat ng aking sasabihin. Pangunahan mo po ang gawain nito. Nawa, maintindihan at maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon, sa napakagandang plano mo po sa amin at mga pangako na nais mo namin na matupad po, Panginoon, o God, sa aming mga personal na buhay. Salamat po, O Diyos. Tunay na hinihiling din po namin ang patuloy na pagpapasakop ng aming mga spirito sa iyong spirito. Salamat po, O Diyos. Hindi ang gawa ng laman, hindi ang gawa ng emosyon, kundi ang banal na spirito mo lamang maraming makakilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon, magkaroon po muna tayo ng review sa ating pong pinag-aralan ng last week. Last week, pinag-aralan po natin yung unang parte po ni Joshua, yung tinatawag na Joshua's preparation. Kasi nasa pangalawang ministry na po tayo. Sa Joshua's preparation, napag-aralan po natin na ang ginawang paghahanda ng Panginoon po kay Joshua ay unang-una, pinangunahan niya po ang pakikipaglaban sa mga Amalekita na sa ating pong espiritual na buhay nagpapakita that we have to have a personal victory over our
flesh. Pangalawa po, natutunan po ni Joshua na manatili sa presensya ng Panginoon na nagpapakita po sa atin na kinakailangan magkaroon po tayo ng spending much more of our time with the Lord. At pangatlo po, natutunan po ni Joshua na maging mabuting katiwala sa mga maliliit na bagay na binibigay ng Panginoon kay Joshua. At sa ating pong buhay, pinakita po doon na we must apply Luke chapter 16 verse 10 for us to inherit our inheritance. Ano po sabi doon? Those who will be faithful in little things will be faithful in much. So, pinapakita po doon na ang mga bagay po ng paghahanda ni Joshua ay mga bagay rin po na gagawing paghahanda ng Panginoon sa atin. Ngayon, dumako po tayo dun sa kasunod na bahagi ng buhay po ni Joshua kung saan tayo ay marami pong matututunan sa parte na ito. Tayo po ay magpo-focus dito lang po sa ating verse na binasa sa gabi na ito. Ito pong Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Makikita po natin dito, we can see here that many familiar and popular verses, napakarami pong mga popular na mga verses po, dito po sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Pero sa gabi po na to, ang highlight ng ating pag-aaral ay magpo-focus lamang dun po sa karanasan po ni Joshua crossing over into the inheritance at ang possessing the land. So, malalaman po natin sa gabi nito what could be God's other requirements for us to be able to cross over into our inheritance and to possess the land. And we can learn it from the life of Joshua. Actually po, dun po sa pamamagitan ng storya ni Joshua, na atin pong i-discuss sa gabi na ito, dun po natin malalaman what are the other requirements and at paano ba na-conquer ni Joshua o naka-cross siya dun sa inheritance at ano yung spiritual significance nito sa ating pong mga buhay. Actually, this is the truth about this topic po ng crossing over into the inheritance. So actually, circumcision of the heart is a long study. But tonight, let's only know what is the meaning of circumcision of the heart. Kasi ang crossing over into inheritance, it focuses on the circumcision of the heart. So, napakalawak po na pag-aaral at napakahabang pag-aaral po na ito. Kaya naman sa gabi na ito, binigyan ko lang po ng focus ang pag-aaral natin. Ano ba yung ibig sabihin ng circumcision of the heart? Through studying the story of Joshua leading the Israelites across the Jordan River and possessing the land. Let us begin the story of Joshua and the verses we read earlier. Atin pong umpisahan kasi doon lang po iikot ang buong pag-aaral po natin. And also, let us learn many lessons from Joshua's leadership. Actually, according to this book, marami po tayong matututunan dun po sa pagiging pinuno ni Joshua sa bayan po ng Israel. Now, let us begin our study. Kinausap ni Yahweh si Joshua bago niya panunuan ang Israel patungo sa Jordan, sa lupang ipinangako ng Diyos. Again, this is the situation, Joshua chapter 1 verse 1 to 9, this is the situation where God talked Joshua again para na sa gayon mapagbilinan ni Yahweh si Joshua kung ano yung dapat niyang gawin, crossing over into the inheritance and how he will possess the land. Doon po sa verse 1 and verse 2, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibinibigay ko sa kanila. Actually, this verse 1 and verse 2, ito po yung diniscuss natin nung last week. Kasi diniscuss dito, ipinaghahanda o pinagre-ready ng Panginoon si Joshua in crossing over into the inheritance. At ito po ay diniscuss na natin last week, which is entitled po na Joshua's Preparation. So, I pray that naging clear po sa inyo kung paano po inihanda ni Yahweh si Joshua. And let us go in verse 3. Mapapansin po natin sa talatang 3, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito po ang sabi ni Yahweh. Ito ang pag-uulit ng pangako ni Yahweh noong unang beses na siya po ay magpakita kay Abraham. Actually,
God already told Abraham this passage. So makikita po natin ito sa Genesis chapter 13 verse 17. Ito po ang sabi, libutin mo na buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ito yung sinabi po ni Yahweh kay Abraham, which is kaparehas ng sinabi niya kay Joshua sa panahon po na ito. Ngunit ngayon, inulit ang pangako sa tao na inatasan sa sakop sa manang ito o pangakong ito. Ngayon, inulit-ulit yung pangako po na ito ng Panginoon kay Joshua for the Israelites to remember the promise of God to Abraham. And to direct Joshua, ano yung specific na ipinangako ng Panginoon at paano ito ibibigay ng Panginoon sa mga Israelita. Now, in verse 4, kanina binasa na po natin ito. At nakita po natin in verse 4 na sinabi doon yung mga hangganan. Hangganan ang sasakupin ng mga Israelita. Sa hilagay, ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto sa silangan, ang malalaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. So ito pong verse 4 ay nagpapakita ng that God is revealing boundaries. Ito yung mga hangganan na dapat na masakop ng mga Israelita, which we already also discussed nung ating mga nakaraang pag-aaral, that we must seek the vision from the Lord so that we know our boundaries sa lupain na pinangako po ng Panginoon sa atin. So that I cannot explain this anymore in this tonight po. Hindi ko na po explain kasi na-discuss na po natin ito. Verse 4 is showing the boundaries. The boundaries ng dapat na masakop ng mga Israelita. Now, in verse 5, sa Hosea talata 5, kapitulo 1, talata 5, sabi po dito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita, gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ngayon, dito po makikita naman po natin that God reveal o give Joshua his personal promise to his life. Yung kanyang personal na promise po. Nangako rin naman ng Panginoon kay Josue na kanyang sa gagawing pamumuno na nagpapakita sa ating mga buhay that we must receive personal promises from the Lord. Sabi ko nga po, di ba, nung nakaraan nating pag-aaral, bukod sa vision o bukod sa pangako ng Panginoon sa iglesia, sa bayan, sa bansa, o sa isang pamilya, kinakailangan ang mga mananampalataya po ay makatanggap ng mga personal na pangako din po nila mula sa Panginoon. And this verse 5 shows that Joshua received his personal promise from the Lord sa kanyang gagawing pamumuno sa bansang Israel. Ano po yung pangako na binitawan dito ng Panginoon? Ang binitawang pangako po ng Panginoon dito ay, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. That's the promise Joshua received sa kanyang pamumuno because he will be leading the Israelites in conquering the land na pinangako po ng Panginoon. So this is the promise that God give to Joshua po. Na sa ating buhay, again, we must receive our personal promises from the Lord. Na sa gayon, we must also have the motivation to get our own inheritance from the Lord. Kasi may kanya-kanya po tayong pagkatawag, may kanya-kanya po pangako ang Panginoon sa atin, at may kanya-kanyang mana na nakalaan ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Kasi sabi nga po, di ba po sa pahayag, magsusulit tayo sa Panginoon at lahat ng pagsusulit natin is one by one. Just like ng pagsusulit natin, kung paano na ito ay one by one, hindi group, hindi church, hindi by family, ganyan din yung mga pangako ng Panginoon. One-on-one and individual. Meron pong nakalaan ang Panginoon para po sa atin. Now, in verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong ninuno. And in verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti
mabuti ang buong kautusang ibinigay ko sa inyo ni Moises, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Now, sa talata 7, pinagpatuloy po ni Yahweh ang kanyang pakikipag-usap kay Josue at sabi doon, basta't magpakatatag ka. Bago pa man tumawid papunta sa lupaing mamanahin, ang Panginoong Hesus ay nakipagkita na kay Josue at pinagbilang sa kanya na mabuti na sundin ang lahat ng ibig na Panginoon na sabihin sa kanya. Ibig sabihin ng lahat, 100% ng utos ng ating Panginoon. Lahat ng utos ng ating Panginoon. Hindi lang ang bahagi nito, kundi ang pinakang kabuuan. Hindi po sinabi, okay, follow me partially. No. Ang sabi ng Panginoon dito, sundin mong lahat, mabuti ang buong kautusan. Ibig sabihin, whole, 100%. And now, how do we able to follow the command of God in our lives? The answer is in verse 8. Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Paano po natin susundin lahat ng utos ng Panginoon? Through meditating the Word of God day and night. Kapag ang isang bagay lagi mong inaalala bawat oras, ito ay nagre-reflect sa iyong mga gawa. Kapag ang isang bagay ay lagi mong minemeditate sa iyong isipan, ito ay mapupunta sa iyong puso at ang iyong mga kilos ay nagpapakita na lahat ng iyong iniisip ay iyong isinasagawa. That's why this is the key, how we will apply the Word of God. We must meditate it day and night, araw at gabi. At hanggat maaari hindi po natin malagpasan, araw at gabi. Sa panahon po ngayon, marami po sa mga mananampalataya ang hindi nagsasagawa ng ganito pong mga bagay. At dahil dito marami po ang napapahamak na mga mananampalataya at ito din po ang dahilan kung bakit maraming mga maling katuroan po ang nabuo sa panahon po na ito. Paano po ba nasasabi na ang isang katuroan ay mali? Simple lang po ang sagot. Kapag hindi ka nito inilalayo sa kasalanan, bagkus ay inalalayo sa kabanalan at disiplina ng Diyos, doon po natin masasabi na ang isang katuroan ay mali. Marami sa mga mananampalataya na ginawa nilang grocery store ang salita ng Diyos. Paano pong grocery store? Pinipili lang nila ang nais nilang ipamuhay. Kaya nawawala ang balanse ng kanilang pamumuhay Kristiyano na nagdudulot at pwedeng magdulot po sa kanila ng kapahamakan. At dahil dito, ang nakakatakot po, sa halip na pangako ng Diyos ang maganap po sa kanilang mga buhay, ang magaganap ay ang sumpa ng Diyos na nagdudulot ng kamatayan. Alalahanin po natin na kung paano na ang mga Israelita ay may tinatawag na nangako po sila sa Panginoon, nag-face po sila sa silangan, if I'm not mistaken, at sinabi doon ng pangako ng Panginoon, and the other side, nag-face sila sa kanluran para sabihin naman na sumpa ng Diyos. Iyon po isang warning po sa atin, mga buhay. Kung tayo po ay magkakaroon ng mixture sa atin pong mga pinaniniwalaan sa Panginoon o sa pagtuturo, pakikinig, o mga kinakain na salita ng Panginoon, pwede po natin itong ikapahamak. Sa halip na pangako ng Panginoon ang mangyari sa ating buhay, ang nakakatakot ay sumpa na nagdudulot ng kamatayan. Kaya sa lahat po ng mga mananampalataya, hindi lamang sa mga namumuno, kung ikaw man ay tagasunod ng salita ng Panginoon, napakahalaga na lahat ng salita ng Panginoon ay ating naisa sa pamuhay, ating nagagawa. Higit rin naman sa mga tagapagpahayag po ng salita ng Panginoon. Alalahanin po natin na tayo po ay dapat maging responsable sa lahat ng ating mga itinuturo. Kasi napakadelikado po na kapag ikaw na tagapagturo ay hindi mo isinasa pamuhay ang salita ng Panginoon. Kailangan iwasan po natin na maging pariseyo tayo. Yung nung panahon po ng Panginoong Hesus, yung mga pariseyo, nagiging tagapangaral sila ng salita, ngunit ang dulo ng kanilang daliri ay hindi man lamang nilang
nila maisagawa dun sa ipinapangaral nila. Hindi nila magawa o maipamuhay yung kanilang ipinangangaral. Kaya nais ko pong ipaalala, ito po nais ko pong ipaalala na sa kalangitan ay may tinatawag pa rin po tayong place of outer court. Place of outer court. Kung saan, yun po yung lugar na may kalungkutan pa. Yes, may kalungkutan pa po sa lugar po na yun. Bakit? Ano yung nagdudulot ng kalungkutan sa lugar po ng place of outer court sa kalangitan? Ito po yung mga na-regret ng mga gawa ng tao. Ito po yung dahilan ng mga dahilan sa regret sa mga bagay na hindi natin nagawa ng puspusan dito sa lupa. Naandun sa lugar na yun yung kalungkutan nararamdaman ng panghihinayang dito sa lupa. At kung gusto niyo po ng mas detalyado na explanation about sa bagay na yan, I am encouraging you po na basahin po natin yung sinulat ni William Booth, The Vision of Heaven. Doon po natin makikita ay may ganitong parte pa pala sa kalangitan na kung saan may sorrow pang nararamdaman ang mga napupunta doon. Bakit? Kasi dahil sa panghihinayang na hindi nila puspusang nagawa ang pinagagawa ng Diyos dito sa lupa. Kaya naman ito kayo ng Panginoon sa atin sa gabi na ito. Isagawa natin ang mahigpit hinihin sa atin, ang pusang ipaglaban at buong pagsunod sa salita ng Panginoon. Not of it, but all lahat ng kautusan ng ating Panginoon. Yun po na ibinibilin po sa atin ng just like how na pinagbili niya po ito kay Joshua. It is also important for a leader to completely follow God's law because the leadership determines how far the church will go on with God. Now, let us focus po dun sa last part ng sentence na sinabi ko po. Determines how far the church will go on with God. Isa sa pinakamahalaga na dapat na malaman ng isang mananampalataya sa iglesia na kanyang kinabibilangan, kinakailangan nalalaman ng kapatiran o ng miyembro kung saan patungo ang iglesia. Kung saan patungo ang iglesia. Ask your pastor, ask your leaders, kung saan po patungo ang inyong iglesia na kinabibilangan. Kung sabihin man po nila na hanggang lupang pangako, mag-isip po kayong mabuti. Bakit po kayo pinag-iisip mabuti? Sapagkat ang hangganan ng ibinibigay ng Panginoon ay hindi lamang po sa lupang pangako. There is much more than the promised land. Meron pa po, ito po yung tinatawag na bundok ng Sion o yung tinatawag na Mount of Zion, kung saan naririto po yung fullness ng gloria ng Panginoon na direksyon po ng aming iglesia, na direksyon ng Jesus our eternal hope, na kung saan makikita po doon na nandun yung kabuuan ng luwalhatian ng Panginoon. Hindi po tayo nakastay lang sa lupang pangako. Meron pa po tayong bundok na aakyatin. At kung wala man pong maisagok na direction sa inyo, ang inyo pong mga pastor at mga pinuno ng simbahan, I wanted you to think more, at magdesisyon na po kayo. Bakit po? Again, I wanted to quote again from Proverbs. A man without vision will perish. Same thing when we talk about the churches. A church without vision will also perish. So, kung wala man kung maisagot yung mga leaders ng inyong simbahan, saan patungo yung ating iglesia? Saan ito papunta? Mag-isip po kayo mabuti at magdesisyon sa lalong madaling panahon. Walang vision na nagagaling sa Panginoon, ay iglesyang maaaring makahamak at punta sa pahamakan. This is a warning. So again, I will repeat the statement. It is so important for a leader to completely follow God's laws because the leadership determines how far the church will go on with God. In this statement, let us highlight naman po yung first part. Yung first part, it is important for a leader to completely follow God's law. In this statement, this is another thing that we must remember. Ito po yung kinakailangan natin palaging maalala. If the leader allows
doctrines that are not right and permit mixture, the inheritance will be contaminated. And this is very dangerous. Delikado po. Bakit po? Kasi 100% of the church was contaminated, it will lead to death. It will lead to death. Okay, similarly, pababawin po natin. Diba? Kung tayo man po ay nakainom ng maduming tubig, sino po dito nakainom na ng maduming tubig? Ayan. Kung tayo man ay nakainom ng maduming tubig, tayo ba ay lumalakas? Tayo ba ay sumisigla? Diba hindi? Ano yung naidudulot niya? Sakit. Ano yung naidudulot niya? Amoeba. At nagiging careful ka na simula na sa pagkain gawa na na-create na amoeba sa loob ng iyong stomach. Ito po ay nagdudulot ng sakit. Likewise, a church with a leader who permits mixture in his doctrine is making the whole church sick. Pinapakasakit niya ang buong iglesia. At ito po ay napakalaking warning sa lahat ng mga leaders ng mga churches. How will you know if the church is sick? So, simple lang po ang sagot. Paano natin malalaman ang isang iglesia ay may sakit? Kung paano na ang isang tao mag-function, kung paano na ang isang tao may sakit ay mag-function, ganun din ang isang iglesia ay magpa-function. Paano po ba? Ang taong may sakit, hindi siya nakakakilos ng maayos. Siya ay nakahiga lang, walang ginagawa kasi nga po may sakit. Hindi siya nag-ooperate at kumbaga wala siyang kwenta. Ganon. Kasi naranasan ko din po magkaroon ng sakit eh. Kumbaga wala siyang silbi kasi may sakit. If your church ay walang ginagawa sa kaharian ng Panginoon, hindi nag-eebanghelyo, hindi nagpo-promote na magbasa ng salita ng Diyos o nagtuturo ng sa pamuhay nito, o hindi nagtuturo ng malalim na pananalangin ng pag-aayunuman, o hindi nagtuturo ng mga paglabong espiritual, o pamumuhay ng may kabanalan o pagmamahal sa Diyos, at ng balanseng pamumuhay Kristiyano, mag-isip na po kayong mabuti ngayon. Baka ang iglesyang inyong kinabibilangan, dahil wala siyang ginagawa ng ganitong mga anumang bagay, yun po ay iglesyang may sakit. Yun po ay iglesyang may sakit. Mangyari po na kayo po ay magdesisyon na. Mangyari po kayo ay magdesisyon na. Lalo kapag ang iglesia, inilalayo niya ang mga tao sa kabanalan ng Diyos, ang iglesia po na iyon ay may sakit. Its doctrine was contaminated. At iyon po ay pwedeng makalason sa lahat ng mga mananampalataya. Kung ayaw mo ng lason, magdesisyon ka na. Because this is God wants. Ito po ang nais ng Panginoon. He wants a godly seed and holiness. Nais ng Panginoon na mga makadiyos na mga binhi, na mga lahi na kanyang pagbibigyan ng pangako at ng kabanalan. Nais po ng Diyos ng kabanalan. God is God of love, but He embraces more holiness. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Ang rason kaya nais ng Panginoon na alisin ang mga dating naninirahan sa lupang pangako, ang mga Kananeo, sa lupaing iyon, dahil pinulyot po nila yung lupain po na yun, dahil napakasama po nila. Ang lugar na Kanaan po ay isang napakagandang lugar. Kung ating papakinggan, yung sinabing description nila, Josue, ni Caleb, at nung ibang tik-tik, wala silang magandang description eh. Kung papakinggan natin yung statement ni Joshua at ni Caleb nung naniktik po sila sa lugar ng Kanaan, ang gaganda ng description nila. Ibig sabihin nun, Kanaan is a place of beauty. Nandun lahat ng mga magagandang bagay na maaari nating makamtan. At talagang iyon po ay sinet as the promised land. At dahil ang mga taong noong una ay naninirahan doon ay makasalanan, dinisqualify po sila ng Panginoon. At nag-rise up po siya ng lahi na fitted doon po sa lugar ng Kanaan. At finifit pa. Actually,
kung tayo po ay hindi makakasunod dun sa nire-require ng Panginoon na kabanalan, ano pa na tayo ay bibigay o ilalagay ng pangako dun sa lupain na kanyang pinangako? Ano pa yung purpose? Ano pa yung layunin kung hindi tayo i-require ng Panginoon na itaas ang ating kabanalan sa ating mga buhay? Actually, may kwento nga po dito yung sumulat. Sabi niya, may isa pong lalaki na nag-try na mag-cast out ng demon doon sa kanyang kasamahan. Yung demon ay ayaw lumabas. Bakit po? Kasi ito po yung sabi ng demon. Ba't ako lalabas? Eh, yung kaibigan ko nasa iyo. Yung kaibigan ko nasa iyo. That's the thing. Kung parehas lang naman ang ginagawa ang dalawang tao, bakit pa aalisin dun sa lugar na iyon? At kagaya po sa lugar ng pinangako ng Panginoon, kung ang mga Israelita ay kagaya ng ginagawa ng mga taga-Kanaan, bakit pa aalisin ng Panginoon ng mga taga-Kanaan? Di ba po? At kung tayo naman, wala namang pinagkaibang ating mga gawa sa mundo na ito, bakit pa ibibigay ng Panginoon sa atin ang lupang pangako? The reason why God ay nais linisin ang lupang pangako because He wants someone na magiging fitted dun sa kanyang lupang pangako. And remember this, alalahanin po natin ito, that Christ is coming for a bride without spot or wrinkle. Ito po yung goal ng Panginoon. Ito po yung hinahanap ng Panginoon, na magkaroon po o makakita siya ng isang babaeng ikakasal na walang anumang karumihan at walang anumang gusot. That is why we have to be, ito po yung word dito ha, we have to be sold out to God. Sold out, ibig sabihin, yung buong atin, maibigay natin lahat sa Panginoon and make Him insert the holiness sa ating mga buhay, Actually, there is another illustration here po. Marami raw po sa paligid sa mga tao, bakit minsan sa isang lugar, maraming iglesia? For example na lang yung ating iglesia sa lugar ng Santa Cruz, City 1. Diba, pupunta tayo dun, sunod-sunod yung churches. Tapos bigla nagtayo din tayo ng churches. So, what is the reason of God? Bakit niya ginagawa, inaalaw niya yung bagay na yan? This is the reason. Because those churches na matagal na nakatayo dun, maybe hindi nila tinutupad lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. So, God is planting another church na kung saan ay tutupad sa lahat ng mga pinag-uutos ng Panginoon. That is the reason why. Di ba kasi may mga lugar na, ba't ganun sunod-sunod yung churches sa lugar na yun? Kasi wala pong makita ang Panginoon sa lugar na yun, iglesia na tumutupad ng kautusan ng Panginoon. Wala pa siyang makita. That's why patuloy siya nag-rise up, nag-i-input ng mga churches na kung sino man yung mag-a-apply ng kabanalan ng Panginoon at susunod sa utos ng Panginoon. At naniniwala po ako, hindi aksidente na nasa Sitio 1 Santa Cruz ang ating iglesia. Not to the purpose para agawin natin yung mga tao doon, but to the purpose because God already give that inheritance to Jewel Church. Because by the grace of God, I know that by the grace of God, only by the grace of God, nagsusumikap tayong gawin lahat ng mga pinapasabi ng Panginoon. And it's only by the grace of God. And naniniwala po ako, Sitio San Juan, Santa Cruz is our inheritance. So, again, Christ is seeking for a bride without spot and wrinkles so that we want to be totally sold out to God. Dapat yun po yung maging desire ng puso natin. Maging sold out po tayo sa Panginoon. Naisin natin na maibigay natin ang buong-buo na tayo sa Diyos. Ang ating sarili, yung ubos na. Di ba pag sinabing sold out, as in wala nang natitira. Ganun ang nais ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Wala nang natitira kundi ang kabanalan ng Panginoon. Because if we desire na tayo ay maging sold out sa Lord, this is the only qualification of becoming the bride
of Christ. This is the qualification if we desire to be totally sold out to God. Ang mga taong pagkakalooban ng mana ay yung mga taong naghahanap ng kabanalan. Naghahanap ng kabanalan. Atin pong alalahanin ang mga bagay na yun. If you want the inheritance from the Lord, then start your life living in God's holiness. In Joshua chapter 3 verse 4, let us continue our story. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakararating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Sa English po, kukunin po kasi natin yung specific number sa English. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits be measured. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Noong mga Israelita ay tumawid na po sa Ilog Jordan, makikita po natin doon na ang layo nila mula sa kaba ng tipan ay 2,000 siko o 2,000 cubits. Sa Biblia, ang 2,000 ay nangangahulugan na haba ng church age. Haba ng church age, 2,000 years. Kaya naman, kung mababasa po natin, itong mga talata ng Joshua chapter 3 verse 4, sinundan ng mga tao ang kaba ng tipan. Ang kaba ng tipan, it was typically talking that it is our Lord Jesus Christ. Ang kaba ng tipan, siya po ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung type of our Lord Jesus Christ. And 2,000 cubits ang layo natin mula kay Kristo nang tayo ay tatawid sa ilog ng Jordan. Ito na nagpapahayag kung paano, ito ay nagpapahayag kung paano ang iglesia ay papasok sa mana ng Diyos sa mga huling panahon. About 2,000 years after our Lord entered it. After our Lord entered it. At kung bibilangin po natin ang taon ngayon, 2020. Meaning it's getting near. And meaning, what we are experiencing right now is now God's preparation for us to be qualified in entering and crossing dun po sa ilog ng Jordan. Because nalalapit na po, nakalipas na ang 2,000 years. God or the Lord Jesus Christ already entered in. At tayo na po ang susunod. So we must be qualified. Ngayon pa lamang po. Ngayon pa lamang. Ang mana kung saan papasok ay, kung ang mana ng iglesia kung saan papasok ay pinapakita din sa tatlong asawa ni Abraham. So ito po ay pinakita sa tatlong asawa ni Abraham. Ito po ay karagdagang karunungan lamang po. Sino po ba yung tatlong asawa ni Abraham? Una si Hagar, sumunod si Sarah, at pangatlo po si Keturah. Ang kay Hagar po, makikita po natin siya sa Galatia chapter 4 verse 24, verses 24 to 25. Na ang sabi po dito, hindi ko na po babasahin yung buong verse, ang sabi po dito si Hagar at ang kanyang mga anak ay pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai. Na nagpapakita po na si Hagar na asawa po ni Abraham, na nanay ni Ishmael, ay kumakatawan noong panahon ng mga Israelita. Ito po yung tinatawag nating age of law o panahon po ng utos ng Panginoon. Ito po yung representation of Old Testament. Ayun, yung sa Old Testament, yung kinakatawan ni Hagar. Kumbaga typical meaning. Yan, ni Hagar. Okay, and second is Sarah. Sarah. Makakita po natin yung supporting verse po natin sa Galatia chapter 4 verses 26 to 28. At sabi po doon, ang highlight po natin, hindi ko na po babasahin buong verse, sa bahay na lang nyo po, dyan nyo na lang po basahin. Ang pinaka-highlight po doon ay mga kapatid,
Babaeng hindi magkaanak, humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Ang tinutukoy ng mga talatang ito ay si Sarah po. Nagpapahayag naman po ng tinatawag na church age. Itong panahon po natin na ito. Ito po ay church age. Ito po panahon natin na ito. And hindi ko na po ito explain because it is another napakalawak po kasi nito. And third na asawa po ni Abraham ay si Keturah. Makikita po na yung verse sa Genesis chapter 25 verses 1 to 6. Pinakita po doon na muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Keturah. At siya po ay noon ng maraming anak, marami pang anak ang nasundan pagkatapos po ni Isaac. At lahat sila ay buhat kay Keturah. Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. So, Keturah naman po, si Keturah naman, na pangatlong asawa ni Abraham, is a type of Israel in the millennium. Siya naman po ay type ng bansang Israel sa millennium. So, another topic na naman po ito. Napakalawak po nito. So, at least I have a glimpse for you na may mga representation ang tatlong naging asawa ni Abraham. Because Abraham is our main person here na nakareceive ng pangako ng ating Panginoon. Ngunit nabasa rin naman po natin dito sa verse ng Genesis chapter 25 verse 1 to 6 na habang binibigyan ni Abraham ng regalo ang kanyang iba pang mga anak, ibinigay na niya kay Isaac ang kanyang buong inheritance. Naibigay na niya. Kumbaga, extra gifts na lang yung binigay niya sa kanyang ibang mga anak. Katulad rin naman ng iglesia, ang magmamana ng spiritual na mga Katulad rin naman, ang iglesia ang magmamana ng spiritual na inheritance o yung spiritual na mga pagpapala mula sa Panginoon. Lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham ay bibigyan ng spiritual na katuparan sa iglesia. Ibig sabihin, the fulfillment of God's promise will happen in our time. In our time. Note po ninyo yun, in our time. Doon po bibigyan katuparan ito ng Panginoon. Kung may mga pangako po kayong pinanghahawakan sa Panginoon, individual, sa iglesia, sa pamilya, ngayong panahon po ito bibigyan ng katuparan ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay buksan ng ating mga mata upang ating makita ang sinasabi ng kanyang salita sa henerasyon ngayon. We must open up our eyes that God is speaking to this generation, that He will fulfill now of all His plan and promises. Kinakailangan paniwalaan natin na babalik rin ng Panginoon para sa mga iglesyang pinaperpekto. Going to perfection. Pinaperpekto. Walang bahid ng karumihan at gusto. So, let us cry out to God. So, let us cry out to God na, Lord, I want to understand what you are going to release to this church in these last days. Lord, I want to work your perfection, your holiness, and your beauty in me. Let us have that same kind of desire sa ating pong mga buhay so that tayo po ay hindi mag-fall short dun po sa promise ng Panginoon na kanyang ibibigay sa iglesia sa mga huling panahon. Hindi po tayo mag-fall short po doon. Ang spiritual na ibig sabihin ng pagtawid sa ilog Jordan ay napakahalaga. Ito po ay napakahalaga sa ating pong buhay. Ang sumulat po ng aklat ng Preparing for the Revival na si Dr. Brian Bailey, ipinaranas po niya sa kanya ng Panginoon na tumawid sa ilog ng Jordan kasama ang kanyang asawa. At nung pagtatawid nila, ito yung tanong niya po sa Panginoon. Tinanong niya, Panginoon, ano po yung ibig sabihin ng bagay na ito? This is the answer of God. This is the answer of God. This is the circumcision of the heart, the crucified life. Ito yung pagtutuli ng puso. Ang
crucified life na tinatawag. Ang pagtawid sa Jordan, sa ilog Jordan, is a type of experience. It's a type of experience whereby we know that our old man is crucified with Christ. And I believe na-discuss ko na din po ito last week. That we must be crucified with Christ na tinalakay po natin sa Romans chapter 6 verse 6. Ito po yung tinalakay natin noon na ang dating pagkatao natin ay kinakailangan na hindi na nag-ooperate sa ating mga buhay. Kasama ng ipinako sa krus ng ating Panginoon. Dapat nakapako na siya, hindi na siya nakakakilos, hindi na siya nakakagawa yung dati nating pagkatao. And this is the meaning of the crossing over into the inheritance. This is the circumcision of the heart. The crucified life. And we continue dun po sa ating story. Let us continue. Joshua chapter 3 verses 15 to 16. Sabi po dito, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nung sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lunsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos ng pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. So makikita po natin sa istorya po nito na ang bayan ng Adam ay may connection sa pagputol ng tubig na dumadaloy papunta sa Dead Sea. This is the spiritual significance of this. This is clearly stating that Edom speaks of our old nature, of our old sinful nature. If not cut off, it will lead to death. Makikita po natin yung ilog doon. Dumadaloy yung ilog na tinawiran po ng mga Israelita, ang ilog Jordan. Dumadaloy siya, ang ending niya ay sa dagat ng mga patay. Na kung saan dinadaanan niya yung bayan ng Adam or Adam. Yan, kung ano magbasa doon. Edom. Ayan, dumadaan po doon. Edom speaks of our old sinful nature. And kung hindi po maaalis yung ating old self, yung ating dating pagkatao, it will lead to death. Saan po nag-end yung river? Sa Dead Sea. So, it is clearly stating the fact na kung tayo po ay hindi magbabago, kung hindi natin babaguhin ang ating pamumuhay at mananatili ko kung sino ka, simula nang ipinanganak ka, ang ending po natin ay kamatayan. Ito po ay kapahamak. The name of the sea where the river flowed down. So, Edom, our old nature, yung dating tayo, yung dating pagkatao natin, yung dating hindi mapagpatawad, yung tayo na hindi tapat, tayo na matigas ang ulo, tayo na sinungaling, tayo na masamain ang loob, tayo na magagalitin, tayo na mixing pasensya, tayo na mareklamo, tayo na mapagmataas mayabang. Lahat ng dating tayo must be cut off if we want to enter into our promised land. Kung nais mo pumasok dun sa ipinangako ng Panginoon, and note again, this is the time that God will fulfill all His promises. Kung gusto natin mangyari yun, we must be qualified. Our old nature must be cut off. Cut off. At mababasa po naman natin sa Joshua chapter 5, yung buong kwento naman po ng Joshua. Pagkatapos tumawid ng mga Israelita sa Jordan, agad silang pumunta sa Gilgal. At sa Gilgal is where the male Israelites were circumcised, which is a cutting away of flesh. Spiritually, it represents a cutting away of natural, sinful, Adamic nature where we were born with. So, doon po nila pinarform na maalis yung mga old flesh po ng mga lalaking mga Israelita na sa ating buhay, kinakailangan, at ito po yung nagre-represent na maalis ang ating Adamic nature. Yung tayo, simula ng tayo ay pinanganak. Yung dati nating pagkatao. In Romans chapter 2, verse 28 to 29, our last verse,
Sabi po dito, sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay taong nagbago sa puso't kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Hindi ng tao. Ang Gilgal ay kumakatawan sa pag-aalis ng Diyos sa atin nung mga bagay na pinapaalis ng Diyos sa atin noong tayo ay tumatawid sa Ilog Jordan. Same thing ng principle na ginawa ng mga Israelita. At napakasakit po na may tinatanggal ang Panginoon ng mga bagay sa ating puso at buhay. It was a painful process. It was a very difficult process. Gayunpaman, gaya ng sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 17, verses 7 to 14, sabi doon na, sa aking version na lang po, na siya at ang kanyang lahi ay kinakailangang i-circumcise upang makuha nila ang lupain sa Kanaan. Sa atin, hindi literal na circumcision ang tinutukoy, kundi spiritual na circumcision. Hindi natin matatanggap ang anumang mana natin hanggang hindi nasi-circumcise ang ating mga puso. Ang ating mga puso. And this will be a difficult process, but we must endure it. We must endure it if we want na makuha yung pangako ng Panginoon sa atin. If you remember, I mentioned the things that lies in our hearts. Yung mga nakaraan na mention ko rin po yung mga bagay na nasa ating mga puso. At yung mga bagay pa na sasabihin ng Panginoon sa atin na laman ng ating mga puso. At lahat ng bagay po na yun na minention ko at mga sasabihin pa ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, those are the things na gustong alisin ng Panginoon sa atin. Yun yung proseso na ating dapat i-undergo, na dapat natin i-undergo. So, meron po another story, at dito po tayo magtatapos, yung sumulat ng aklat po ng Preparing for Revival. Noong 1981, ang sumulat ng aklat na ito ay nanirahan po sa New Zealand. New Zealand. Binisita siya roon ng dalawang anghel. Actually, siya po ay nakakakita ng mga anghel. Ang isa ay napakalaki at may daladalang espada na may salitang circumcision na nakasulat sa dulo nito. Malaking anghel na may espada, doon sa dulo ng espada ay may nakasulat. Tama ba yung description doon? Doon sa dulo ng espada ay may nakasulat na circumcision. Circumcision. Ang Diyos ay nangusap sa kanya, kay Dr. Ryan Bailey po. Nangusap sa kanyang Panginoon, ito po yung sabi ng Panginoon, I have to circumcise my people and I will start with the leaders. Sa lahat ng mga pamunuan, I will start with the leaders. Those who allow me to circumcise them will enter into the further blessings na bibigay ng Panginoon. Into their further blessings. Sila lamang yung makakapasok dun sa further blessings ng Panginoon. Yung mga mag-aalo sa Diyos na tuliin ang kanilang puso. Na i-circumcise ang kanilang mga puso. At sabi ko nga po kanina, dalawang anghel nagpakita sa kanya. And this is the other angel. Ito po yung description. Ang isang anghel naman ay maliit at may nakasulat sa kanya na pangalan na enforcer. Enforcer sa Tagalog, namimilit. Tama ba? Namimilit. Enforcer. Namimilit, diba? Ini-impose yung gusto niya. Sinabi ng Diyos sa kanya ay ganito, kung ang aking tao o bayan ay hindi willing na akin silang i-circumcise, ipadadala ko ang anghel na ito upang ipatupad ang aking kalooban. Kung hindi papayag ang mga pamunuan, ang bayan ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos na magpa-circumcise ng puso, ipapadala niya itong anghel na ito para mapilit lamang ang kanyang kalooban. Nakakalungkot man po, ngunit
makikita po natin dito na yung pangalawang anghel ay maghahayag at mahatol ng mga kasalanan. He will enforce the will of God. And again, I wanted you to be reminded of what my mentor advises me. Sabi niya ay ito po, ulitin ko po ulit sa inyo. It is painful, difficult, and confusing sometimes. There is no other way. Walang ibang paraan. Yun lang yung tanging paraan. Mahirap man, masakit man, nakaka-confuse man, nakaka-ask sa Lord ng maraming question, but there is no other way. For us to inherit the promise of the Lord, for us to get our inheritance, our heart should be circumcised. And that's the meaning of crossing over the inheritance. The Lord will enforce His will, for it is only the best way. And it is for our best. Para lamang ito sa ating ikabubuti. Ayun yung pinakang magandang paraan. Yun lamang ang pinakang magandang paraan. At yun yung pinakang magandang bagay na mangyayari po sa ating buhay. It is for our best, para sa ating ikabubuti. Pinakamabuting kalagayan natin is to undergo the circumcision. If you will not allow God, then God will force you. God will enforce you. So ngayon pa lamang, let us ask the Lord, Lord, help me to allow you to open my heart and have the desire na magkayanan ko yung process, makapag-undergo ako sa process of the circumcision of the heart. Mahirap, masakit, pero para sa ating kabubuti. Again, what was the circumcision of the heart means? It is the crucified life. Lahat ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluburan sa Panginoon ay aalisin ng Diyos sa atin. Tao man yan, bagay man yan, pag-uugali man yan, laman man ng puso mo yan, kasiyahan mo man yan, aalisin niya lahat kung hindi mag-qualify sa iyo para makuha mo ang pangakong ibibigay sa iyo ng Panginoon. Actually, yung diniscuss po natin na topic sa gabi nito is just the crossing over into the inheritance. So, it was time out na po. So, next week, ipagpapatuloy po natin yung study, the possessing of the land. So, meaning to say, hindi pa po tayo tapos sa Joshua ministry, a ministry of a Joshua. So, I pray that naintindihan po natin what was the crossing over into the inheritance means. Ano po ba yung ibig sabihin nito? And hopefully, lahat po tayo, mahirap man yung magiging proseso, pero sa biyaya po ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Kaya po natin sa tulong ng biyaya ng Panginoon at ng kanyang Espiritu. Amen po ba? Ayan, so let us pray po. Panginoon, pinupuri ka po namin, sinasamba nila dakila. Salamat po, Panginoon, na ang iyong iniisip para sa amin ay lahat po ng mga bagay na para po sa aming ikabubuti. Salamat po sa iyong kagandahang loob at sa patuloy na pagpapaalala ng iyong mga pangako sa aming mga buhay. At salamat din po, Panginoon, sapagkat sinabi mo nga ngayon sa iyong salita na ito po yung panahon na gaganapin mo. Ito po yung church age. Nagaganapin mo, Panginoon, O God, lahat ng iyong mga ipinangako, Panginoon, O God, sa amin pong mga buhay. At kami po ay nananabik. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na ma-qualify po kami dun po sa promise na pinagkakaloob mo po sa amin. Lord God, tulungan mo rin po kami, O Diyos, na yung pamantayan na nais mo, maabot din po namin sa tulong ng iyong habag at ng iyong pong biyaya. Tulungan mo rin po kami na isuko namin ang lahat sa aming mga puso. Isuko namin ang lahat ng aming nasa isipan. Isuko namin ang lahat ng mga bagay sa aming buhay na hindi po nakapagbibigay ng kaluburan sa iyo. May surrender namin ito totally lahat po sa iyo na sa gayon, Panginoon, regal, makakross po kami over into
our into our inheritance, so that, Lord, we can start possessing the land, Panginoon. O God, Lord, salamat po. We know, God, that you are here right now, nangungusap ka, kumikilos ka. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas, nagtuturo, nagtutubig ng aming mga papumuhay, at nagdadala nito sa kabanalan. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami kahabagan ng aming mga buhay. At minsan pa, ang iyong mga salita at ang gawain nito aming naiselyuhan. Ang katagumpayan ay para lamang sa iyo, ang papuri at ang pagsamba. Minsan pa, Panginoon, God, ikaw lamang maluwalhati, mataas at madakila. Salamat po sa buhay ng iyong mga ginamit. Panginoon, tunay na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Patuloy rin po kami natili, nagpapagamit sa iyo, Panginoon, sa ng mga proseso na inalaw mo po sa aming buhay. Tulungan mo po kami na hanggang wakas kami magamit mo para sa iyong kalwalhatian. Salamat po, hinihingi namin ang patuloy na biyaya ang nagagaling sa iyo para pa po sa mga araw ng mga gawain mo. Sa kalakasan, kagalingan at patuloy mo sa mga nanunood sa pamilya po ng Joel. Salamat at pagpapala mo. Tinatanggap ang blessing, Panginoon, physical blessing, spiritual blessing, emotional blessing, Panginoon, God, knowledge ng pangunawa sa iyong mga salita sa gabi nito. Salamat, Panginoon, at minsan pa sa iyo ang papuri, ang pagsambang, pagdakila sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, isang magandang gabi po muli. Maraming salamat po sa Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Papuri po sa Panginoon.